Basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Psalms chapter 119, verse 132 to 133. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. Tayo po'y manatiling nakatayo at samahan niyo po ako muli sa pananalangin. Pikit po natin ang ating mata. Let's bow our head. Father, we give you praise, Lord. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo, dakilang Diyos, sa umagang ito na yung ipinagkaloob. Muli na kami magkatipon sa pangalan mo, Panginoon, at makarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Muli aking pong pinaanyayahan at inacknowledge ang iyong presensya, ang kapangyarihan at gabay ng iyong Santong Espiritu, Ama, na siyang manguna sa bawat isa po sa amin, even especially, Lord, sa iyong abang liping lingkod na kung saan ay magsasalita po sa umagang ito. Pangunahan nawa ng iyong banal na Espiritu Santo at walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Ang iyong salita lamang siyang aalingaw-ngaw sa umagang ito. Ang bibig ng iyong abang liping lingkod ay walang ibang sasalitain kundi ang salita ng buhay, salita ng kagalingan, salita ng kapayapaan, salita ng pagpapanumbalik sa iyong presensya. Salamat po at ikaw mapagpala, madagkid at maitaas sa araw na ito. Ito ang aming panalangin na may pagsumamot pananampalataya in Jesus' name. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Naupo na po tayo mga kapatid. Good morning po. Pakisabi po sa katabi, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Bigla yata kong okay. Hallelujah. So meron po tayong breaking of the bread ngayon. Sikapin ko na yung po natin mensahe. Buksan po natin muli yung Bible, doon po sa pagkabasa ni Sister Jen sa kanyang translation. Dito po sa translation po na aking pong ginamit. Tinan po natin sa Psalms 119 verse 132 to 133. Ang sabi po ni David, sumulat po ng salita po na ito. Look at me and be merciful to me, as you always do to those who love your name. Sabi po niya. Verse 133, dito po kinuha yung ating pong tema ngayon. Aligning our life in God's will. No? Bakit po kailangan natin i-align yung buhay natin sa kalooban ng Diyos? Makita po natin din yung kahalagahan ng taong naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi we believe na hindi lahat ng tao naka-align sa kalooban ng Diyos. Tama po? Even Christian, minsan, lumilihis ng landas. Din makita natin, merong mga consequences na maaaring mangyari kapag ang isang tao po ay hindi po naka-align yung life niya sa kalooban ng Diyos. Okay? Verse 133, sabi po rito, direct my steps in your word. Iayon mo, sabi po rito sa Tagalog, glory to God, nawala po yung sandali na po. Purihin ng ating Panginoon. Verse 133. Okay. Akayin mo ang aking mga yapak sa pamamagitan ng iyong mga salita. Direct my steps in your word, and do not let any sin get the mastery over me. Sabi po ni David. Okay? Hallelujah. So yun po ang salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Glory to God. So aligning our life in God's will. Pag-ayon ng ating buhay sa kalooban ng ating Diyos. Sapagkat tayo po ay naniniwala na ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa sarili nating gusto. Ayaw po ng Panginoon na mabuhay tayo labas sa kalooban ng Diyos. At makita po natin dito mga kapatid sa pag-aaral po natin sa salita po ng ating Panginoon. Napakahirap gamitin ng Diyos ang isang tao kapag hindi siya naka-align sa kalooban ng Panginoon. Sino pong handang magpagamit sa Diyos? At sino pong gustong magpagamit sa Diyos?
Amen? Gusto nating magpagamit sa Panginoon. Kaya lang, nagtataka tayo minsan, bakit may mga Kristiyano, hirap na gamitin ng Diyos ang kanilang buhay? Bakit po? Kasi yung life nila, hindi naka-align sa will ng Panginoon. Kita nyo? Pero kita natin, may mga gustong ipagamit nila yung life. Kaya po ang solusyon, kung gustong ipagamit ng tao ang buhay niya sa Diyos, kailangan yung life mo naka-align sa plano, layunin at purpose o kalooban ng ating Diyos. Kaya hindi mahirap kang gamitin. Tulad po noong, dito ko po nakuha yung tema ko, yung sidecar po na pina-align ko po. Napakahirap gamitin. Bilang may-ari, ng bagay, napakahirap gamitin ng isang bagay kapag alam mong may problema. Kaya makita natin, pagdating sa Diyos, napakahirap din niyang gamitin ng isang tao kapag meron siyang problema sa life niya. Yung tipong siya pa rin ang nasusunod sa kanyang buhay. Yung tipong, kaya po makita po natin dito, may mga bahagi po sa buhay ng tao kung ano yung dapat niyang ipa-align. Okay? Sa pag-aaral po natin. Kasi kapag pinag-uusapan po yung life, iba't ibang aspeto po ng buhay ng tao meron tayo. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So sa pag-aaral po natin mga kapatid, dito makita natin yung kahalagahan at yung mga bunga o epekto po kapag ang tao ay naka-align sa Diyos. Mapapansin po natin yan sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Okay. So align. Ano ba yung ibig sabihin? Binigyan ko po ng meaning yung align. Okay? Align means to put things into correct or appropriate relative position. Ang alignment po o yung pag-a-align ay yung mga bagay na inilalagay sa tama. Pakisabi pong tama. Sabi dito, align means to put things into correct. Sino po ditong naniniwala na dati ang buhay natin mali? Tingnan mo yung katabi mo kung baka may mali pang buhay dyan. Mali pang buhay niya. Okay? So align means to put things into correct or appropriate relative position. May mga bagay po, sabi dito, may mga bagay na ina-align para gawing tama at yung posisyon ng yung bagay na yon para gawing tama, i-correct. Tama po? Amen? Kung yung mga bagay po ay ina-align, how much more ikaw? How much more tayo? At sabi po ng Biblia, lahat ng tao mali ang buhay. Amen? Kita po natin sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Tinan nyo po, basahin ko po. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. Sa Tagalog, silang lahat ay nagsilihis. Kaya, ang tinatama ngayon, ang kinukurik ngayon, ang ina-align ngayon ng Diyos, tayo bilang tao. Kaya no wonder si Jesus dumating sa atin para itama yung buhay natin. Kaya kita na sa John 14 verse 6, ang in-introduce ni Lord, yung sarili niya, I am the way. Kasi pag sa oras na dumaan ka sa daan na ito, magiging ayos ang buhay mo. Kaya walang taong nasira ang buhay nung lumapit sa Panginoon, kundi umayos ang buhay niya. Amen? Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya po kapag ang tao ay nasa Panginoon, umaayos at gumaganda ang buhay niya. Dating sira, naging maayos. Ito po ang ginagawa ni Kristo para sa ating lahat. Are you blessed mga kapatid? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tuloy po natin mga kapatid. So why do we need alignment? Bakit kailangan po natin ma-align? Unang-una, dahil tayo makasalanan. Nagsilihis tayo ng landas. At yung kasalanan na yun mga kapatid, nararamdaman pa rin ng ating flesh. Nasa tao pa rin tayo. Although tinanggap natin yung espiritu, pero yung flesh, nararamdaman pa rin natin yan. Naniniwala ba kayo? Nararamdaman, kaya yung aral po ng lingkod ng Panginoon, mararamdaman mo siya, pero kailangan hindi ka nagsasubmit doon. Kailangan ino-overpower mo siya, ino-overcome mo siya. Kasi, kahit ngayon, pwede mo siyang maramdaman eh. Di ba? Kaya lang, praise the Lord, ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu para yung espiritu laban sa gawa ng laman. Kaya una, makita niya, why do we need alignment? Why do we need to align? Unang-una, we are sinners. At hindi po natin nakakalimutan yung ginagawa natin noon. Tama?
Yung mga habit natin noon, hindi natin nakakalimutan. Kaya nga may posibilidad na pwede mo siyang gawin ulit. Hello? May posibilidad na maaari mong gawin yung ginagawa mo noon. Kaya merong aral, no turning back, looking unto Jesus. Bakit sinabi yun? Kasi posible po na pwede kang bumalik sa old life mo. Di ata po kayo nag-agree sa akin eh. Posible po na pwede tayong bumalik sa old life natin. Posible. Naalala pa nga natin pinapaalala pa nga ng demonyo yung ginagawa natin noon. Minsan yung mga addiction, minsan may nag-aaros pa rin sa damdamin natin. Kaya lang, merong pumipigil ang Espiritu Santo. Amen? Gusto mo, kaya sabi ni Paul, meron akong gustong gawin, pero kita nyo yun? Ibig sa Apostle Paul, na-experience niya, yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun ang ginagawa niya kasi nasa flesh pa siya. But praise the Lord, we have the Holy Spirit para kontrolin ang buhay natin. Amen po ba? Hallelujah, praise be the name of Jesus. Okay, why do we need alignment? Una, we are sinners. Then, pangalawa, nandito pa tayo sa flesh, nararamdaman, although we are born again. Although ipinanganak tayo sa Espiritu, although we are sons and daughters of God, pero hindi po natin maikakaila yung nararamdaman ng ating flesh. Meron pang mga cravings ng flesh na ito. Tama po. Meron pang pita ng laman. Kaya nga po sabi ng mga lingkod ng Panginoon, yung gawa ng laman, hindi mo pwedeng i-cast out yan eh. Ang ginagawa sa laman, kinocrucify, pinapako. Ibig sabihin, kapag napapako, huwag mong hayaang gumalaw. Tinay si Lord, nung napako sa krus, nakagalaw ba si Lord? Yung flesh po ng Panginoon, hindi po nagalaw kasi nakapako po. Kaya sabi ng Bible, lahat ng ating kasalanan, dinala niya sa krus. Nakapako ang lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag ikaw at ako ang kasalanan natin dinala ni Kristo sa krus, ibig sabihin, hindi na dapat yan gumagalaw sa buhay natin. Kasi nakapako na siya eh. Kaya sabi doon, the lust of the flesh, hindi mo dapat nire-rebuke. Yan ay dapat kinocrucify. Ibig sabihin, pinipigilan mo. Hindi mo hinahayaang kumilos sa buhay mo. Amen? Una, we are sinners. Din pangalawa, nararamdaman pa natin yung gawa ng laman. Ang pinag-aralan po natin about alignment. Kasi posibilidad po, may posible sa buhay natin na pwede pang malihis yung life natin. Kaya sabi doon sa Proverbs, ang matuwid, mabuhal man. Di ba? So, posible. Pero, ang kagandahan nun bumawi. Pero siya'y muling babangon. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So why do we need alignment? We are sinners, one. Then, pangalawa, nandito pa tayo sa flesh. Nararamdaman pa natin yan, mga kapatid. Then, sabi dito sa Luke chapter 3 verse 5, ang bawat lambak ay mapupunan. Ito po ay patungkol po ni John the Baptist. Okay? Nung dumating. Ang pinag-usapan po natin about alignment. Our life must be aligned to the will of God. Luke chapter 3 verse 5, ang bawat lambak ay mapupunan. Ang bawat bundok at burol ay gagawing patag. Ang mga likong daan, pakisabing likong daan. Ang mga likong daan ay magiging matuwid. Sabi dito, ang mga likong daan ay magiging matuwid at ang mga daang bako-bako ay gagawing maayos. At yan po ang buhay ng tao. Liko-liko, bako-bako, dahil sa kasalanan. Kaya nung dumating si John the Baptist, ito yung pangaral niya, repent for the kingdom of God is at hand. Din pinauna ng Diyos si John the Baptist para ihanda yung daraanan ng Panginoon. Di ba? Amen? Inaayos niya yung daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. Now, mga kapatid, makita po natin bakit kailangan natin ng alignment kasi una, we are sinners, but gusto ko lang linawin, hindi na tayo makasalanan. Amen. Ayon po sa aral po ng ating Panginoon, hindi na tayo makasalanan, kaya lang nasa flesh pa po tayo. Pwede pa nating maramdaman. Amen. Gaya po ng ating sinasabi kanina. Now, kung ganito yung usapin na kailangan natin ma-align sa kalooban ng Diyos, alam niyo po, makita natin yung importansya ng taong naka-align sa kalooban ng Diyos kasi inililigtas ka ng Panginoon.
Kung bakit gusto ng Diyos na tayo bilang tao, especially tayo yung mga Kristiyano, bakit gusto ng Diyos na yung life natin naka-align sa kalooban ng Panginoon? Kasi po, makita natin yung plano ng pagliligtas ng Diyos. Kaya no wonder sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, mga kapatid, tandaan nyo po, lagi po itong nababanggit po natin, mga kapatid, malapad at malawak ang daan papunta sa kapahamakan. At marami ang nagsisilakad doon. Kaya makita natin, bakit ang Diyos, tayo bilang tao, gusto niya na may align natin, tingnan niyo po, yung meaning ng alignment, to put things in correct. Okay? Kaya sa madaling salita, bakit gusto ng Diyos itama yung buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, kasi po inililigtas tayo ng Panginoon. Nung hindi pa dumating si Kristo sa atin, lahat tayo papunta sa impyerno. Kasi makasalanan tayo, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Tama? Papunta tayo doon. Kaya nung dumating si Jesus, inayos niya yung life natin. Kaya makita natin, bakit ina-align tayo ng Lord sa kanyang kalooban? Kasi inililigtas ka niya. Pakisabi po sa katabi mo, inililigtas ka ng Diyos. Kasi inililigtas po tayo, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Ayaw ng Diyos. Kaya nga po, makita nyo sa gospel, for God so loved the world. Ngayon, yung mga taong hindi nakaintindi, kasi merong judgment merong impyerno. Ngayon, yung mga taong hindi nakaintindi, kung mahal tayo ng Diyos, bakit pa tayo dadalhin sa impyerno? Di ba? Sabi nyo, mahal tayo ng Panginoon, pero bakit may impyerno? Di ba? Yun yung sa kaisipan ng tao, kaya lang hindi nila naunawaan. Hindi nila naintindihan, kaya nga dumating si Kristo para iligtas tayo. Kasi in the first place pa lang, papunta na tayo doon. Kaya yung way of salvation ng Panginoon, kailangan mong lumapit kay Kristo at manampalataya sa Kanya para hindi ka mapunta doon. Amen po, naunawaan po natin mga kapatid. Hallelujah. Okay. How to align ourselves in God's will? Paano po ba natin may align yung sarili natin sa kalooban ng Diyos? Una, makita natin, ang Diyos nagpadala ng Kanyang salita. Hindi mo may align ang sarili mo kung walang salita ng Diyos. Hindi natin maitatama yung sarili natin, yung buhay natin. At hindi natin maididikit yung sarili natin, maidikit yung sarili natin sa kalooban ng Diyos kung wala yung salita ng Panginoon. Kaya no wonder, bago tayo dumating dito, meron muna tayong narinig na salita. At yung salita na yun yung naghikayat sa atin, hindi tayo hinikayat ng pastor. Ni Bishop, hindi tayo binigyan ng grocery. Tama? Hello, sino doon yung mga binigyan ng bigas? Nung dumating si Bishop sa atin? O yung mga pastor na kasamahan po natin dito? Yung pang-alok ba sa atin? Yung panghikayat ba sa atin para lumapit tayo sa Panginoon? Bigyan tayo ng mga grocery? Bigyan tayo ng mga sako-sakong bigas? Salamat sa Panginoon. Kung bigyan man tayo, thank God. Pero hindi yan yung paraan para masave tayo. Ang paraan para tayo masave at makalapit sa Diyos at mahikayat tayo sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Yun ang dapat tanggapin ng tao. Kaya sabi ng Romans chapter 10, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig, hindi sa pagbibigay. Hello? Pero hindi masamang magbigay. Kung bigyan nyo kami, okay lang. Praise God, tatanggapin namin yon. Amen? Kaya makita natin mga kapatid. Now, how to align ourselves in God's will? Una, bago pa tayo dumating sa una, tinan mo natin yung solusyon, yung paraan ng Panginoon. Nagbigay siya ng salita ng Diyos. Ibinigay sa atin. Ginamit yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga manggagawa ng Diyos. Ibinigay sa atin yung salita. Now, yun yung naging way ng Panginoon para tayo mapalapit sa Diyos. Kaya tingnan nyo, bawat pastor, kung gustong mapalapit mo ang isang tao pala sa Diyos, kailangan mong salitain ang salita. Yun pala ang solusyon, mga kapatid. Kaya kung gusto natin mag-win soul, isang paraan lang, preach the gospel. Amen? Yun lang yung maghihikayat sa tao. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palapakan po natin muna ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. How to align ourselves in God's will? Una, when you hear the word of God, repentance. Number 1, repentance. Hindi po yan nawawala sa gospel. Yung pagsisisi natin. Kaya hindi natin pwedeng ma-align yung sarili. Hindi, alam nyo, hindi natin mapipiki ang Diyos. Hindi po natin madadaya ang Diyos, sa totoo lang.
Hindi natin madadaya ang Diyos sa pagdalo natin. Hindi natin ma-fake yung Christianity sa pamamagitan ng pagdalo natin kung yung life natin walang makikitang repentance. Amen? Pag sinabi natin mapiki, yung ma-fake po natin yung pagsamba natin, kahit dumadalo tayo, kung yung life natin walang totoong pagbabago. Kaya po sa Bible study namin doon, mga kapatid, sa Bagatan, purihin po ang Panginoon, dumalo po sila. Doon po sa 1 Peter chapter 2, nasain ninyo ang dalisay na gatas upang kayo'y lumago. Sabi doon. Then, napunta kami sa tulong ng Espiritu doon, paano makita yung paglago kapag meron nang nakitang totoong pagbabago sa buhay mo. Kaya mo nang i-recess, kaya mo nang tanggihan, kaya mo nang talikdan ang dapat talikdan. Yun yung lumalago spiritually, mga kapatid, ang sabi doon. Kaya dito makita natin, kung gusto mo mai-align yung sarili mo sa Diyos, kailangan meron kang repentance, heart, no? Yung pusong nagsisisi. Kaya na yung every time, nababanggit rin dito mga kapatid, kasi dumating din po sa akin ito. Minsan kasi problema sa church, problema sa kongregasyon, kapag nakakarinig ng mga aral na against sa kanyang ginagawa, nagiging iba yung reaction niya. Gusto ko lang po itong muling banggitin. Kasi sa time na yun, kapag tinatama ka ng Panginoon, dapat yung position ng heart mo yun, nagre-repent ka. Yes, Lord, tama yan. Lord, forgive me. Amen? Kaya ulitin ko lang po, ikot ko lang po muli. Doon sa Acts chapter 2 po yata, chapter 3, when si Apostle Peter stand preaching the gospel about Jesus, nakinig yung mga Israelita. Ang sinabi ng mga Israelita, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Samantalang po ang binabangga sa time na yon, when Apostle Peter preached about resurrection, kasi yung doktrina ng Israel, may mga naniniwala doon na hindi na muling bubuhayin ang mga patay. Pero ang sinabi nila, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Kaya sabi ni Peter, repent and be baptized in Jesus' name. Samantalang, ngayon, maraming kongregasyon ngayon. Ano ba yun si Bishop? Ano ba yun si Pastor? Hello, amen? Totoo po ito, mga kapatid. Nangyayari po ito. Hindi lamang dito, maging sa ibang iglesia man. Anong point dito, mga kapatid? Kasi sa moment na napapakinggan natin yung aral ng Panginoon, hindi mo baga alam na tinatama tayo ng Diyos. Amen? Kaya sabi po doon sa aming Bible study, ang Diyos po ay hindi nag-alok na sinasabi niyang pagyayamanin kita. Yes, kasama yan sa pangako ng Panginoon. Amen? Hello? Amen? Kasama yan sa pangako ng Diyos, pasasaganain ka niya. Papagalingin ka niya sa lahat ng iyong karamdaman. Kasama ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon yan. Bibigyan kita ng magandang buhay. Kasama yan sa Panginoon. Pero wag mong kalimutan ng isang layunin ng ating Panginoon kung bakit siya dumating dito sa lupa para baguhin niya ang buhay mo. Hindi lang para tumanggap, kasi usually ang tao gusto niya blessing, blessing, blessing. Tama? Kapag makarinig ng yaman, pagyayamanin ka, yes Lord. Pero pagdating na babaguhin ka ng Diyos, parang napakahirap. Glory to God. How to align ourselves in God's will, repentance. Pag marinig natin yung tinig ng Panginoon, kaya sabi niya, kapag marinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Yung pala yung moment, yung time na yon na inaayos ng Lord yung life natin. Kasi sabi nga, we are not perfect, tama? But we are going to perfection. Yes, we are not perfect, but we are going to perfection. Ano pang purpose na ibinigay ng salita ng Diyos? Ano pang rason kung bakit ibigay sa atin ng Panginoon kung mananatili pa rin tayong same pa rin yung life natin. Same pa rin yung ginagawa natin. Anong dahilan? Hindi, wala nang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kung yung life natin walang pagbabago. Anong dahilan kung bakit tayo tumutungo sa simbahan? Anong dahilan kung bakit nagbabasa ng Bible? Kasi sabi ni Apostle Paul, we are changing from glory to glory. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 1, repentance. How to align ourselves in God's will, repentance. Hindi na nawawala. Hindi po yan nawawala sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yung pagsisisi. Yung pagtalikod sa mga gawang hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi ko kayo kilala kung ano man ang ginagawa ninyo. Hindi nyo rin alam kung anong ginagawa ko, pero alam ko ang sarili ko. At alam nyo po ang sarili ninyo. Amen? Alam ninyo kung ano pa yung mga bagay na nagagawa pa ninyo, alam ko yung mga bagay na nagagawa ko.
Amen? Every time na makagawa ako, I repent. Amen? Alam natin yun, mga pagkakamali, kasi ibinigay ng Diyos ang Espiritu at kanyang mga salita sa atin. Kaya makita po natin, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, kapag tayo po ay nagkakamali o nakagawa ng kasalanan, nakakahingi agad din ng tawad sa Diyos. Nakakapag-repent agad tayo. Kaya doon sa Bible study po namin, merong isang tao pero may dalawang pagkatao. Ito yung buhay niya dati na wala pa sa Panginoon. At ito na yung buhay niya nung nasa Panginoon siya. Itong buhay na ito na wala pa sa Panginoon kapag nagkasala, hindi marunong humingi ng tawad. Tama? Pero itong pagkatao niya, nung nasa Panginoon na siya, magkamali man siya, agad-agad siyang hihingi ng tawad sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, kapag nakapagmura tayo, sorry Lord. Pero dati nung wala pa tayo sa Panginoon, magmura tayo, okay lang. Alam nyo yung wala kang mararamdaman. Nakalungkutan, nakalumbayan. Pero nung nasa Panginoon na tayo, kapag nakapagbitiw tayo ng salita, agad-agad tayong humihingi ng tawad. Kasi nasa Panginoon na tayo. Amen? Pumalakpak po yung mga naka-experience po nito. How to align ourselves in God's will, repentance. Kapag narinig ninyo yung repentance po, meron pong explanation doon. Yung umikot ka 90 degrees or 180 degrees ba? 360? Mas matindi sa'yo, 360 Okay. Basta, ang explanation, nung nakaharap ka dito, tumalikod ka. Ganon. Ganon. Yung repentance. Yung dating nakaharap ka doon, tumalikod ka. Yun yung repentance, yung tinatawag. Kaya kita nyo, kaya pala kapag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, pinapatalikod ka niya doon sa mga bagay na hindi niya kalooban. Amen? Hallelujah. Yun po yun, number one. Yung pangalawa po, aligning ourselves in God's will, meron po tayong regular na pananalangin. Yung prayer. Kasi ito po yung maintenance po natin sa relasyon po natin sa Panginoon. Amen? Kaya mapansin po natin kapag hindi na tayo nananalangin, sino pong nakakapansin? Ang buhay kapag walang prayer. Kapag walang personal seeking. Napapansin natin yon. Subukan mo lang na wag kang manalangin. Kahit sa loob ng isang linggo. Subukan mo lang na wag mong hanapin yung presence ng Lord. May mararamdaman kang kakaiba sa buhay mo. Kaya sabi ng ibang mga lingkod ng Panginoon, kapag namatay yung iyong pananalangin, ibig sabihin kapag hindi ka na nagpipray, kapag namatay na ang iyong prayer life, ang bumubuhay dyan, yung old life. Ulitin ko po, kapag namatay yung prayer life natin, ang muling nabubuhay dyan, yung old life. Anong ibig sabihin? Kaya pala, yung prayer, ito po yung maintenance natin, mga kapatid. When we come to worship, to pray, kapag naramdaman natin yung presence ng Lord, ibig sabihin, ini-impart ng Lord sa atin yung buhay niya. Yung presence niya. Kaya mapapansin po natin, muli tayo na-ignite. Na-ignite tayo. Hello, amen? Na-ignite yung espiritu natin. Muling nangingibabaw, muling lumalaki. Yung espiritu ng Diyos sa buhay natin, kaya naman ang gawa ng laman lumiliit. Kaya pala, a prayerless Christian, yung old life niya ay muling nabubuhay. Kaya nga, pagdating sa Christianity, walang tamad. Ibig sabihin, tamad sa spiritual. Walang tamad sa spiritual. Meron tayong ginagawa. Kaya sabi ng Bible, huwag tayo yung Kristiyanong natutulog. Ibig sabihin sa spiritual. Hindi dapat tayo tulog. Kasi pag once na wala na yung prayer natin, wala na yung personal seeking natin sa Panginoon, na hindi na tayo nakikipagniig sa Diyos, mga kapatid, mapapansin natin, muling nag-a-arose sa life natin yung mga old habit, old life, yung mga old na ginagawa, ninanasa muling strong, nagiging strong yung desire mo sa mga bagay na makamundo. Amen? Agree po ba kayo sa akin, mga kapatid? Amen? Hallelujah. So pangalawa, regular prayer and seeking guidance sa ating Panginoong Diyos. Nakikipagniig, kaya nga po, di ba? Makaka-relate tayo. Sa bawat araw, ang ginagawa, nililid tayo ng Espiritu ng Panginoon, manalangin. Kasi alam natin, mga kapatid, na sa buong maghapon na naman, alam natin dyan, mayroong mga temptation. Amen.
At yung pananalangin ay tanda ng pagpapakumbaba natin, Lord, hindi ko kayang mabuhay sa araw na ito kung walang presensya mo. Amen? At alam natin yung kahinaan natin. Hello? Amen? Alam natin. Kaya sa umaga pa lang, kapag nagpipray tayo, ibig sabihin, ina-acknowledge natin yung weakness natin. Kaya sabi ni Paul, nung siya nag-pray, sabi doon, my grace is sufficient for my strength is made perfect in your weaknesses. Bakit tumugon si Lord? Kasi nag-pray siya. Kaya without prayer, mga kapatid, wala kang resistant sa temptation. Kung walang prayer, yung old life mo muling nabubuhay. Kaya naman, pagyayain ka ng mga lumang tao, ang mag-yes yung lumang buhay. Yung mga unbeliever, mga lumang tao yan eh. Mga antigo, kumbaga. Antigo, antik. Pero sila yung mga antik na walang value. Tayo yung may totoong value. Amen. Hello! Tayo yung may totoong value sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus Christ. Mahaba pa itong preaching ko. Siguro mga 3 oras pa ito. Repentance, regular prayer, and seeking guidance. Pangatlo, studying and applying Scripture. No? Pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Ito po talaga yung mga daily bread ng ating buhay. Kasi ba yung prayer ni Lord, give us our daily bread. Hindi po weekly bread. Ano sabi niya? Anong ibig sabihin nun? Araw-araw. Laging nababanggit kapag hindi ka kumain. Amen? Ngayon, hindi na lang 3 beses isang araw kumain eh. Sister Vivian, baka may ano pa yan, midnight snack. Amen? Pag hindi pa makatulog ng 3:00 ng madaling araw, kain na naman. Eh, siya kasi may may sari-sari store. Marami siyang kakainin doon, hindi nawawala. Amen? So ito po yung mga bagay na dapat po natin gawin, mga kapatid, para ma-maintain natin yung alignment natin sa Panginoon. I believe na naka-align tayo sa Diyos. Kailangan may maintenance yan. Kasi every believer, mga kapatid, nakabalik tayo doon sa plano ng Diyos. Binalik tayo ng Diyos through Jesus Christ na ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Dati wala tayo sa kalooban, malayo tayo sa kalooban ng Panginoon. But praise the Lord, nung dumating si Kristo sa ating puso, ibinalik tayo sa Diyos. Kaya sabi na nung tayo'y malayo, di ba? Dati tayong malayo, pero inilapit tayo. From darkness into His marvelous light. Sabi ng ating Panginoon, ibig sabihin, nakabalik ka sa kalooban ng Diyos. Kaya lang bilang Christian, meron tayong maintenance para manatili tayong naka-align sa kalooban ng ating Diyos. Hello, amen. Hallelujah, praise be the name of Jesus. So studying and applying Scripture. Sabi dito, pag-aaral at pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Para ma-maintain natin, para maka-align tayo doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Then, sunod po mga kapatid, ito po, napakaganda. 1 Corinthians chapter 15, verse 33, alam ko nababanggit na rin po ito ng mga kapatid. Bad company corrupt God's character. Para tayo ay maka-align sa kalooban ng Diyos, piliin mo yung sinasamahan mo. Dahil hindi lahat ng kasama, mabuting kasama. Minsan, masamang impluwensya. Kaya kung gusto mong manatiling naka-align sa Panginoon, tiyakin mo. Alam mo, binigyan ka ng utak ng Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng talino ng Diyos para maging wais. Maging matalino, nasa atin yon, nasa ating kapasyahan yon, mga kapatid. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 33, bad company corrupts good character. So, pang-apat, surrounding ourselves with fellow believers. Yung mamubuting kasama lang naman, yung kapwa mo mananampalataya eh. Kaya lang minsan, meron din mga mananampalatayang bad influence. Di ba? Hihingi ka ng advice, ito, Christian to. Hihingi ng advice, iba naman ang in-advice. Tapos, chinismis daw, sabi ni Sister Mary Joy. Yung inupin sa kanya, abay, nakarating na ng ibang lugar. Amen? Kaya may wisdom din. Hindi lahat ng Kristiyano pwede mong pagbuksan ng iyong problema. Hindi lahat ng Christian born again. Totoo yun. Amen? Oh. Buti na lang nagsalita si Pastor Bong. Amen? Hello? Sabi nito,
Surrounding ourselves with fellow believers. Hindi lang siguro basta believers. Filled with the Holy Spirit. Iba yung Christian sa filled with the Holy Spirit. Kaya dito kung gusto mong naka-align yung buhay mo doon sa perfect will ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, na ayaw mong lumayo sa Panginoon, tiyakin mo yung kasama mo, tingnan mo yung katabi mo kung magandang impluwensya ba yan. Sabi doon, bad company corrupts good character. Mga kabataan, hindi tayo araw-araw magkakasama, mga kapatid. Minsan, sa loob ng isang linggo, ilang beses lang tayong magkasama at hindi pa tayo lahat magkasama. Yung iba sa atin, magtatrabaho. Sa loob ng trabaho, hindi naman born again yung iba dyan. Sa school, hindi naman born again. Kaya makita nyo, pero hindi naman sinasabi ng Bible na huwag mong kausapin yung unbelievers. Di ba? Huwag mo lang i-apply kung anumang naririnig mo sa kanila. Psalms chapter 1, di ba? Diyan? The counsel of the ungodly, sabi ng bishop. Di ba? The counsel of an ungodly. Yung payo ng masama. Ibig sabihin, baka dinudoktrinahan ka na ng demonyo. Amen? Tinuturuan ka na ng demonyo. Alam nyo, yung bibig ng unbelievers pwedeng gamitin ng demonyo. Tama? Amen? Minsan, believers din. Ginagamit. Yung si Apostle Peter, di ba? Nirebuke the Lord, get thee behind me, Satan. Kasi yung bibig niya against sa kalooban ng Diyos. Ganon din sa mga unbelievers. Every time they speak against the word of God, hindi yan galing sa Diyos. Kapag may advice, may payong, bawa sa loob, yun, nila Sister Karen, di ba? Ano doon, nagre-resibo sila doon. Uy, minsan lang naman. Pwede, ano mo na, palitan mo yung presyo. Oh, di ba? Yung patutuo ko po nung nakaraan, na dinaya yung presyo ng, presyo doon sa bibenta. Minsan lang naman, parang ganon, sinusulsulan pa. Demonyo po yun. Hello, amen? Pusis ng demonyo yun, ginamit lang ng tao. Para yung faithfulness natin sa Panginoon masira. Yung katapatan natin sa Diyos, yung testimonya natin masira. Gusto yung sirain ng demonyo. Kaya mag-ingat po tayo sa ating sinasamahan. Tapikin mo yung katabi mo, ingat-ingat din, sabihin mo. Amen? Surrounding ourselves with fellow believers or filled with the Holy Spirit. Minsan lang po tayong magkakasama, mga kapatid. Hindi po tayo araw-araw magkakasama. Kaya dito pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Ito po yung mga bagay na dapat po natin gawin kung paano natin may align yung kalooban natin sa Diyos na buhay. Paano natin may submit yung sarili natin sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung nabanggit, mga kapatid. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga bagay na dapat po natin ipa-align sa Panginoon. What are the areas of our life that need to be aligned? Yung mata mo ba naka-align sa Diyos? Baka duling. Yung mata mo ba naka-ibig sabihin, sa Diyos ba lang yan nakatingin? Baka ibang tinitingnan. Brother Dennis, yung mata mo ba kay Sister Vivian lang nakatingin? Ha? Sabi niya sa gulong. Okay lang sa gulong. Hallelujah. Okay, what are the areas of our life need to align? Una, napakauna. Our will. May sarili tayong kalooban. Lagi nating napapakinggan, nilikha tayo ng Diyos, hindi gawa ng tao na robot, nakaprogram. May sarili tayong desisyon. May sarili tayong kaisipan. Hindi tayo pwedeng kontrolin ni Bishop kasi meron tayong sariling kapasyahan. Ang ginagawa lang ni Bishop, nagpipreach lang siya ng Word of God. Maging yung katabi mo ngayon, hindi mo pwedeng kontrolin na parang hahawakan mo yung mata niya para manatiling dilat. Hindi. May sarili siyang kapasyahan kung matutulog siya ngayon o hindi. May sarili kang kapasyahan kung aalis ka o mananatili. Lahat tayo may sariling desisyon. Lahat tayo may sariling kalooban. Yung pagpunta natin dito, kapasyahan natin yon. Kanina mag-iisip tayo, pupunta ba ako? Hindi. Pero pumunta ka, desisyon mo yon. Sarili mong kalooban yon. Walang nagdikta sa'yo nun. Kung meron man magsasabi sa'yo, pero desisyon mo pa rin kung pupunta ka o hindi. Tama? Kaya dito, ang bahagi sa buhay natin, na dapat po nating mai-align sa Panginoon, yung sarili nating kalooban. Our will.
sarili nating desisyon, kapasyahan. Ito dapat ang may align una sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban mo ang magawa dito sa lupa. Kung paanong sa langit, ganun din sa lupa. Hindi dito pinag-uusapan yung kalooban natin. Yung demonyo, ang lagi niyang pinapakinggan, yung kalooban ng tao. Kaya mayroong nagawang mayroong ang nabuong word, human rights. Di ba? Human rights. Tingnan nyo yung nirebuke ni Lord, yung demonyo. Lumayas ka, Satanas, dahil ang kaisipan mo ipang tao. Amen? Kaya dito hindi pinag-uusapan yung kalooban natin. Kasi po, ang kalooban natin minsan, kaya sabi ng Proverbs chapter 14 verse 21, may tila bagang tama sa isipan ng tao pero ang dulo, kapahamakan. Sa palagay mo, tama ka. Pero yung dulo nun. Kaya nga sabi ng mundo, nasa huli ang pagsisisi. Kasi ang ginagawa nila, yung sarili nila yung gusto masunod. Amen? Naunawaan niyo po mga kapatid? Doon nagsisisi sila doon na sila nagsisisi. Nasa huli na. Kasi in the first place pa lang, sa umpisa pa lang, ang laging nasusunod sa kanila, yung kalooban nila, hindi ang kalooban ng Diyos. Binigyan po tayo ng example ng ating Panginoon. Di ba? Nababanggit rin po ito. Doon sa Gethsemane, di ba? Nung malapit niyang kakaharapin yung kamatayan ni Kristo, siyempre yung hirap na kakamatayan ng Panginoon sa laman. Di ba? Sabi pa nga niya, Lord, Ama, kung maaari, lumagpas ang saro ng paghihirap na ito. Pero, ang karugtong nun, but nevertheless, Father, not my will, but let your will be done. Ganon din naman sa buhay natin. Kaya nga po, dapat pala ang kalooban natin kailangan maipasakop sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung magkukontrol sa sarili mo, ang magkukontrol ang Diyos. Amen? Hallelujah. Our will must be aligned to the will of God. Our will to God's will. Kaya ngayon, hindi na yung nais natin, yung gusto natin ang masunod, kundi ang gusto na ng Diyos. Kaya kita nyo, may mga pastor na dating engineer, ngayon nagpapastor na lang. Si Bishop, yan, mga lingkod ng Panginoon. Even sa Bible, di ba si Moses, anak ng Parao, inampon? Alam nyo yung kwento? Alam po natin yon. Nasa kanya ang yaman, yung karangyaan ng buhay. Imagine, anak ka ng prinsesa. Kung sa sarili lang niya, kung hindi inintroduce, inimpart ng Panginoon yung kalooban ng Diyos sa kanyang puso, dapat nanatili na lang siya doon. Si Moses, pero sabi doon, mas pinili pang ni Moses na makasama yung bayan. Sabi doon, yung maranasan yung paghihirap ni Kristo. Kahit wala pa si Kristo sa panahon na yun, pero sa New Testament, meron pong sinabi doon, ang paghihirap ni Kristo. Gustong makabahagi ni Moses sa paghihirap ni Kristo, sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi doon, hindi, ang buhay Kristiyano ay hindi haleluya lamang. Kasi pag once na sumunod ka, sabi doon, ang nagnanais na lumakad sa kabanalan ay makakaranas ng persecution. Bakit? Kasi doon sa pagsunod mo sa Panginoon, yung flesh talaga magre-react. Meron talagang mararamdaman. Kahit nga pa lang sa mga gawain, di ba? Yung mga lingkod ng Panginoon tayo, may gawain pero yung flesh gustong matulog. Hello, amen? May gawain pero itong nararamdaman pero pinipilit mo na magampanan yung kalooban ng Panginoon. Kaya si Moses umalis doon sa poder ng kapangyarihan ng Parao o anak ng Parao. Bakit? Dahil pinili niya yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang nangyari, hindi ang kalooban ni Moses ang nasunod. Sino ang nasunod? Ang Diyos. Ganon din naman sa atin mga kapatid. Marami tayong gusto. Hello? Hello? Marami tayong gusto. Ang tanong, alam mo yan, gusto ba ni Lord sa buhay mo yan? Sabi ni Lord, if you follow me, deny yourself. You want to follow me? Deny yourself. Anong pinopoint out ni Lord doon?
Gusto mong sumunod sa kalooban ko, tanggihan mo ang sarili mong kalooban. Amen? Kaya sa pagsunod kay Kristo, marami tayong dapat talikuran. Kaya sabi doon, may isang disciple, Lord, iniwan namin yung pamilya namin. Lord, iniwan namin yung ganito. Pero sabi ni Lord, walang nang iwan. Amen? Hallelujah. So una, our will. Siyempre naman, hindi po nawawala ang ating Panginoong Sus sa mga greatest example ng Biblia. Sabi nga ni Pastor Tony po, naalala ko, isa sa preaching niya, si Lord hari hari ng langit. Ang ganda ng buhay ni Lord doon. Sa trono niya. Ikaw ba naman, mayaman ka, isipin nyo. Pero ngayon may mga teleserye kasi, may mga palabas na merong mayamang nagpapanggap ng mahirap. Di ba? May mga ganong palabas. Pero si Lord, tingnan nyo si Lord. Si Lord, ang ganda ng buhay niya sa langit. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Doon sa langit, sinasamba siya ng mga anghel. Wino-worship siya, inaalayan siya. Kumbaga, nasa Kanya na ang lahat. Amen? Nasa Kanya na lang lahat ang Panginoon. Pero bakit si Lord bumaba? Pero bakit ang Panginoon hinarap yung kamatayan sa krus? Tiniis. Kung pwede naman, wag na lang niyang gawin. Di ba? Kung ikaw tao, kung tayo bilang tao, ang ganda na ng buhay ko dito, bakit ko pipiliing pupunta dyan? Bakit? Kasi meron siyang sinusunod na kalooban. Mas tinanggihan niya yung sarili niyang kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako para gawin ang kalooban ng Ama. Doon sa tagpo ng Samaritana, di ba? Ang sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Nag-usap-usap yung mga disciple, baka may nagbigay sa kanya ng pagkain. Nung hindi nila naunawaan, ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ko ang gawin ang kalooban ng Ama. Amen? Even si Lord, po mga kapatid, nagbigay ng magandang halimbawa sa atin. Na hindi ang kalooban niya ang nangyari, ang nagawa, kundi ang kalooban ng ating Ama. Hallelujah. Yan po, mga kapatid, yung bahagi sa buhay natin na kailangan, alam nyo, usually, yung kalooban natin gamit na gamit ng demonyo. Gamit na gamit ng demonyo yung kalooban natin. Yung desisyon natin noon. Wala tayong ibang maisip. Nung hindi pa dumating si Lord sa atin, isang desisyon lang ang lagi natin ginagawa, ang gumawa ng kasalanan. Yun lang ang life natin. Yun lang yung nature natin noon. A sinful nature. Yun lang lagi ang nasusunod sa buhay natin. Pero nung dumating si Jesus, dumating sa buhay natin, kaya naman dumating yung pagpapasya. Saan mo susunod? Sa mabuti o sa masama? Sa demonyo o kay Kristo? Huwag kayong maniwala sa Facebook. Pag hindi mo ilalike ito, sa demonyo ka. Di ba? Sa Facebook, huwag kayong maniwala doon. Hindi ako naniniwala doon eh. Yung demonyo na kulay pula, tapos si Lord na kulay puti. Pag in-scroll mo ito, hindi mo love si Lord. Hindi nakadepende sa pag-like mo, sa pag-share mo, ang pagmamahal mo sa Diyos. Yung pag-ibig mo sa Diyos, nakadepende yan kung gaano ang pagsunod mo sa Diyos. Kaya sa Facebook, hindi pwedeng i-like mo ito. Pag hindi mo i-like to, susumpain ka. May mga ganun pa. May ribulto pa. Pag hindi mo i-share, nako, susumpain yung pamilya mo. In Jesus' name, I rebuke that. Iyan din galing sa Diyos. Huwag kayong maniwala, pandaraya ng demonyo yan, mga kapatid. Yung mga taong yun, alipin ng atensyon, alipin ng likes, alipin ng mga reaction sa Facebook, kinain ng sistema ng Facebook. Gusto lang nila magkaroon ng maraming likes, kaya gagawa sila ng mga kalukuhan para lang mapunan yung kanilang pleasure. Huwag kayong maniwala doon, di totoo yun. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi siya nag-share, nag-likes. Anong pakialam ko dyan? Amen? Our will must be aligned to God's will. Kung gusto mong ma-align sa Panginoon, ipasakop mo yung kalooban mo sa Diyos. Amen? Ipasakop natin sa ating Panginoon. Bilisan ko lang po mga kapatid. Din pangalawa, our thoughts, kaisipan. Balikan ko lang po muli kasi parang gusto ng Lord balikan yung kalooban. Matagal tayong ginamit ng demonyo yung kalooban natin. Ngayon naman, ipagamit mo yan sa Diyos. Amen? Ipagamit natin sa Panginoon. Our thoughts,
Bahagi ng buhay ng tao na ipapasakop, una, kalooban, din pangalawa, kaisipan. Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into nasa ano yata natin ito? Sa vision ng church. Dito nakuha. Ni-reveal ng Lord. Bawat kaisipan, kailangang maipasakop kay Kristo. Ulitin ko lang po. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Casting down every imagination, every evil imagination. Sa ibang translation, meron pong evil imagination. Casting down every evil imagination and every high thing. High thing. Kinan nyo yung high thing sa kaisipan? Bawat paniniwala na again sa paniniwala o doktrina ng Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. It must be cast down. It must be destroyed. Marami tayong paniniwala noon. Mga pamahiin pa nga lang ngayon eh. Sino ditong naniniwala pa sa pamahiin? Wala nga amin. Amen? Our thoughts must be aligned to the will of God, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity. Ano sa Tagalog yung captivity? Maikulong, maialipin, makapture. Bringing into captivity every thought. Every thought. Hindi lahat ng naiisip mo galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya sabi ng ilan, ang kaisipan natin is a battleground. Hindi lahat ng naiisip mo mabuti. Hindi lahat ng naiisip mo pwede mong paniwalaan. Kailangan mong i-screening, kailangan mong suriin. Amen? Hindi natin pwedeng makontrol kung ano pumapasok sa isipan natin. Pero pwede natin piliin kung ano yung maiisip natin, na-i-entertain natin. Example, meron kang negative thought na pumasok. Huwag mong i-entertain. Posible siyang pumasok pero huwag mong i-entertain. Pwede siyang pumasok pero huwag mong paniwalaan. Amen? Kasi ang demonyo may boses din. Ang demonyo may salita din. Ang demonyo may kapangyarihan din siyang magpadala ng salita sa isipan natin. Hello? Amen? Sabi dito, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Bawat kaisipan, kailangang maipasakop kay Kristo. Kasi lagi po natin napapakinggan, kung anong nasa isipan natin, yun yung magkukontrol sa buhay natin. Kapag masama ang kaisipan, masama ang takbo ng buhay. Amen? Kaya sa pangatlo, yung action kasama dito. Yung action natin, kailangan maipasakop din natin ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga bagay na dapat mo tayong maintindihan. Kaya nga pala, napakaganda na yung isipan natin mapuno ng salita ng ating Panginoon. Kaya doon po sa Bible study namin, nasain yung dalisay na gatas, ibig sabihin yung Word of God. Kailangan mapuno ka ng salita ng Panginoon kasi kapag puno ka ng salita ng Diyos, ang makikita sa iyo, salita ng Diyos. Amen? Kapag puno tayo ng salita ng Panginoon, ang magre-reflect sa buhay natin, salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, ang kaisipan natin, kailangan po natin maipasakop ito sa Panginoon according to the Word of God. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dalhin ang bawat kaisipan sa pagsunod kay Kristo. Kailangan maipasakop yung isipan natin sa pagsunod kay Kristo. Anong solusyon? Kailangan mong punuin yung isipan mo ng salita ng Diyos. Kasi without the Word of God, hindi mo maidala yung isipan mo sa Diyos. Hindi ba kapag nag-iisip ka at nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ang naiisip mo, yung kapahayagan ng Diyos. Amen? Every time na nagbabasa tayo, di ba na-experience nyo po minsan, kapag nagbabasa ka ng Bible, parang merong sinihan. Di ba? Parang merong movie na ipapakita sa'yo kapag nagbabasa tayo ng yung synchronized na pagbabasa, wag po yung talon-talon. Bawa kung saan ka nag-stop, dapat tuloy-tuloy mo yun para alam mo yung kwento. Kapag sa long run ng pagbabasa mo, minsan may nabubuo ng sinihan, television o palabas. Sa isipan mo meron ka nang nakikita. Ganun po ang nangyayari mga kapatid. Kaya every time pala na we read the Word of God mga kapatid, yung isipan natin dinadala sa pagsunod kay Kristo. Amen? Then, pangatlo, our action. Ito na po, action. Kaya napakaganda po nito, magkasama itong kalooban, kaisipan,
Dahil kung hindi na ipasakop yung sa loob natin at yung nasa isipan natin, hindi maapektuhan yung gawa natin. Kaya yung action natin, mga kapatid, ano po, may ipasakop natin ito sa Panginoon through the Word of God. God's commandment. Basahin po natin 1 John chapter 2. Hallelujah, praise be the name of Jesus. Oh, Lord God. 1 John chapter 2. Tinan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Tagal nang. Ay, praise God. Chapter 2, verse 1. Okay. Tinan po natin itong sabi po rito. 1 John chapter 2, verse 3 to 6 po, mga kapatid. Sabi po rito, and hereby we do know that we know Him, if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. He that saith he abideth in Him, ought himself also to walk even as He walk. Kayong action po natin, may pa-align lang lamang po natin ito sa kalooban ng Diyos kapag ginagawa natin yung salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Okay po, may breaking of the bread pa tayo, mga kapatid. Lastly po, mga kapatid, the fruit of alignment. Nung una po, mga kapatid, makita natin, bakit kailangan natin may align sa Panginoon? Ano yung mga bahagi sa buhay natin na dapat may align sa Diyos? Ngayon, ang bunga. Kapag ikaw ay naka-align na sa Panginoon. Meron pong bunga. Sinong gusto ng bunga? Gusto mo, magtanim ka ng kalamansi, tapos walang bunga, anong mararamdaman mo? Di ba, malungkot ka? Tapos, wala naman itong bunga, walang saysay, di ba, bubunutin na lang? Sa atin po, mga kapatid, kapag tayo naka-align sa Panginoon, may bunga yan. Merong resulta. Pakisabing may resulta. Una, Isaiah 26 verse 3. Ang mga taong nag-iisip sa salita ng Diyos, meron silang perpektong kapayapaan. So una, peace and confidence. Kapag yung buhay mo ay naka-align, di ba minsan kapag nakagawa ka ng kasalanan, kamalian, meron kang nararamdaman, hindi ka mapakali. Di ba? Amen? Hindi ka panatag. Walang kapayapaan. Kaya sabi doon, ang taong lumalakad, naka-align sa kalooban ng Diyos, may kapayapaan. Pero kapag ang tao ay hindi lumakad sa kalooban ng Diyos, wala siyang kapayapaan. Mararamdaman mo may guilty ka. Iba ang mararamdaman mo. Kaya dito, kapag ikaw ay naka-align sa Panginoon, meron kang kapayapaan at confidence ka, panatag ka, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka na mamuhay sa lupa. Di ba nung dumating si Lord, guilt-free? Amen? Guilt-free tayo, mga kapatid. Kaya malaya tayong sumamba sa Diyos. Malaya tayong umawit sa Panginoon. Kasi malinis na ang puso natin. Kaya lang every time na madapa tayo, hindi tayo panatag. Kaya naman nililid tayo ng Lord na humingi ng tawad para yung peace na yon muli nating mag-gain. Amen? Gusto mo ng kapayapaan, lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Gusto mo ng peace, sundin mo ang salita ng Panginoon. Kaya kita nyo, every time na hindi natin nasusunod yung kalooban ng Diyos, wala tayong kapayapaan, walang satisfaction, hindi tayo kontento. Diba, merong ipinapagawa sa specifically, merong ipinapagawa sa ng Diyos, tulungan mo ang taong ito. Minsan kapag hindi mo nagawa, wala kang peace. Ito lang, sharean mo ang taong ito, sharean mo ng gospel. Kapag hindi mo nagawa, wala kang peace. Hello, amen? Hindi ka panatag. Pero kapag nagawa mo yung ipinapagawa ng Diyos, wow, napaka-peace ng puso mo. Ay, Lord, nagawa ko. At confidence ka, panatag ka. Amen? Kaya dito ang taong naka-align sa kalooban ng Diyos, kapatid, may kapayapaan ka. Kapatid, meron kang confidence, panatag ka. Meron kang boldness na haharap sa Panginoon. Kaya kita nyo, di ba pag tayo sasamba sa Diyos, minsan nililid tayo ng Panginoon na humingi ng tawad kapag tayo nakagawa ng kasalanan? Kasi po, naniniwala tayo na ang Diyos, kapag tayo sasamba sa Panginoon, hindi niya dinirinig yung mga pagsamba na alam niyang
hindi kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan sa Old Testament, ayaw ng Diyos na maghandog ng mga pilay. May mga kapintasan, ayaw ng Panginoon yun. Amen? Ayaw nila, gusto niya the best. Kaya naman, ngayon sa New Testament, di ba kapag tayo mag-worship sa Panginoon, minsan nga, kahit offertory prayer, humihingi ng tawad eh. Kaya yung disciple, di ba? Yung discipleship, bago ka pa lang sasamba, bago ka pa lang pupunta sa simbahan, kapag alam mong may kasalanan kang nagawa, sa bahay pa lang, humihingi ka na ng tawad. Nalala niyo po yung, di ba Bishop, may ganun pong discipleship? Yung may mga gampanin sa loob ng iglesia, o tayo man na kongregasyon, kayo man na kongregasyon, sa bahay pa lang para pagdating dito, worship agad. Samba agad. Amen? Makakapasok agad sa presence ni Lord. Kaya minsan, hindi tayo nakakapasok sa presence ni Lord kasi meron pa tayong kasalanan na hindi natin hiningi ng tawad sa Diyos. Hello? Amen? Yung mga song leader, nangugat na. Joy na yung umahawid sa Panginoon. Tapos yung isa dyan, ganon pa rin. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So mga kapatid, makita natin, meron pong peace and confidence kapag ang tao ay nakalakad sa ating Panginoon. Kaya sabi doon, ano mang hingin ninyo, di ba? Sabi doon, kapag nagpe-pray tayo, kapag yung life natin ay alam natin na naka-align sa kalooban ng Diyos. Kasi yung mga makasalanan, hindi naman naka-align sa kalooban ng Diyos. Tayo po ng mga pinatawad ng Panginoon. Naka-align tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya ano mang hingin natin, ibibigay ng Diyos. Di ba? Amen? Ibibigay ng Panginoon kasi meron tayong confidence na humingi sa ating Panginoong Diyos. Then, sunod po, purpose. Yung purpose ng Panginoon, tinan nyo, lagi po itong nababanggit, mga kapatid. Bilisan ko lang po, mga kapatid. Jeremiah 29 verse 11. Pakibanggit, for I know the plans I have for you. King James po yung sinasabi ko. Declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you better future and hope. Laging nababanggit yan. Kahit yung nasa relihiyon, binabanggit din yan. Na maganda daw yung plano ng Panginoon, yung purpose ng Diyos, maganda naman talaga. Pero kaya lang, kailangan, para mangyari yung purpose ng Diyos sa buhay mo, kailangan yung buhay mo naka-align sa Diyos. Amen? Kaya dito, yung the fruit of alignment, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin mangyayari. Yung layunin ng Diyos sa buhay natin mangyayari. Yung plano ng Diyos sa buhay natin mangyayari. Hindi sa gusto natin, yung naiisip natin. Meron po akong napanood na isang pastor na nagpipreach about manifesting. I manifest, sabi doon. Minsan, yung definition ng manifesting nagmamanifest. Halimbawa, may nakita kang bahay. I manifest, Lord, magkakaroon ako ng ganyan. Ang sabi niya doon. Then, hindi nangyari yung minamanifest niya. Ganyan yung bahay niya, second floor, pero ang ibinigay ng Diyos iba. Anong magiging position ng puso mo? Dahil nagmamanifest ka ng ganon, pero iba naman ang ibinigay sa'yo, malulungkot ka ba? Samantalang sabi ng Bible, in everything, give thanks to the Lord. Kaya hindi dito pinag-uusapan yung manifesting. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari. Ang tinatawag sa Bible, declaration. We declare, we speak, we decree. Amen? We declare. Alam niyo po yung origin ng manifestation, meron po yan. Meron pong origin yung manifestation, mga kapatid. Meron po yung pinagmulan yung manifestation. Meron pong paniniwala silang ganon. Yung ibang mga sikta. Kaya sa atin po, we are not going to speak manifest. We declare the Word of God. We declare the promise of God. I am rich in Jesus' name. Whatever I ask, the Lord will give it to me in Jesus' name. Sabi ng Bible, whatever you pray in my name, the Lord will give it to you. Amen? Hallelujah. So purpose and fulfillment, mangyayari po kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo, yun po ang mangyayari. Ang sabi ng Bible, Jeremiah, napakaganda ng plano ng Diyos. Kung gusto mong mangyari ang ano ng Diyos sa buhay mo, i-align mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. Kahit even the religious, naniniwala sila sa ganito, pero yung life nila hindi naka-align sa Panginoon, pero kiniklaim nila, maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko. Kiniklaim nila yon. Pero hanggang dito lang, ayaw naman nilang isubmit yung kalooban nila sa kalooban ng Diyos. Pero sa atin mga kapatid, kung gusto natin mangyari yung plano ng Panginoon, alam ko, magandang plano ng Diyos sa buhay mo.
Alam ko, magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Pero kailangan lang wag akong umalis sa kalooban ng Panginoon. Kung dito ako tinawag ng Diyos na mangaral, mangangaral ako. Kung tinawag ka ng Panginoon, hallelujah, sumamba, magpuri sa Panginoon, manatili ka dyan. Kasi isang araw, ano man ang hinihingi mo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yan. Amen? Marami tayong hinihingi, inasahan sa Panginoon, mga kapatid. Kasi kasama yan sa magandang plano ng Diyos. Pero tiyakin mo lang, huwag kang umalis sa presensya ng Panginoon. Huwag kang tumigil sa pagsamba sa Diyos. Kasi isang araw, malapit nang ibibigay ng Panginoon. Isaiah, di ba? When the time is right, it will happen. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of Jesus. Purpose and fulfillment. Then, pangatlo, spiritual growth and fruitfulness. Jesus said in John chapter 15, "For apart from me, you can do nothing." Ang taong malayo sa Diyos, hiwalay sa Diyos, wala siyang magagawa. Kaya kung gusto mong lumago spiritually at magbunga, kailangan yung life mo naka-align sa Panginoon. Yung bata po, alam niyo po yung bata, hindi niya kayang mabuhay kung walang magulang. Si Abiel, nung bata pa yan, nagdididi, hindi niya kayang mabuhay. Walang didi, walang gatas, paano siya mabubuhay? Mamamatay siya. Kasi walang connection sa magulang. Walang connection doon sa source na meron siya. Ganon din po tayo, paano ka lalago kung hindi mo i-align ang buhay mo sa Diyos? Paano tayo lalago? Sabi dito, ang bunga ng alignment, merong spiritual growth. Kaya hindi ako naniniwala na hindi kayo lumalago. Hindi ako naniniwala na hindi ako lumalago kung ako'y naka-align naman sa Diyos. Tingnan nyo the source of everything we need na sa Diyos. Hello? Amen? Isang tabi mo natin yung material na bagay. Spiritual muna tayo. Ang lahat ng ating pangangailangan in spirit na sa Diyos. Yung paglago natin spiritually na sa Diyos. Ngayon kung ang tao, ako at ikaw, hindi mo inalign yung sarili mo sa Panginoon, paano ka lalago? Walang sustansya na galing sa Diyos. Di ba sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Yung puno, yung sanga, kapag putol sa puno, patay. Kasi wala nang benepisyo na galing sa puno, tama? Wala na kasi, ano na siya hindi na siya konektado. Ganon din naman sa buhay natin. Kapag hindi tayo naka-align sa Panginoon, yung paglago natin, yung spiritual growth natin, hindi mangyayari. But praise the Lord, kapag tayo naka-align sa Panginoon, yung paglago natin, patuloy yan, mga kapatid. Amen? Then, pang-apat, lastly po, may pangakong buhay na walang hanggan. Everlasting life. The new heaven and the new earth. Sabi ni Lord, love not the world. Sabi ni Peter, kasi ang mundo'y wawasakin. Kung paanong ginunaw ng Diyos sa panahon ni Noah, ang mundo sa pamagitan ng baha. Darating ang panahon, hindi na sa baha, kundi sa apoy. Lahat magugunaw. Kaya naman sa pang-apat, kapag tayo'y naka-align sa perpektong kalooban ng Panginoon, we will experience the joy of heaven with the Lord. May langit pong inihanda sa atin. Kaya yung aral ni Bishop, desire, di ba? Desire, the city. Yung lungsod, yung bayan na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ito yung mundo, kundi yung langit, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po nagtatapos ang aking mensahe sa araw na ito. Sa Diyos ang kapurihan at karangalan.